Magandang hapon po mga gar. Um, meron lang tayong isasagot no sa mga Pinoy vloggers po na napaka masyadong bias. So, bias po sila sa kababayan nating si Cuadro Alas. Alam naman natin na marami talagang boxing vloggers na bias masyado. So, hindi nila pinapaboran si Cuadro Alas. So, ito po yung ating pag-uusapan, no? Yun na nga, isa na nga dyan ang vlogger na masyadong haters ni Cuadro Alas or masyadong haters sa mga fans ni Cuadro Alas. So, itong vlogger na ito po is siya. Idol ko dati siya or gusto ko dati yung mga content niya Kaso nga lang, parang isa din po siya sa nagda-down or isa din po siya sa gustong humarang sa laban ng Naoya Inoue at Janrel Casimero. So ito po, meron po akong ipapalabas na video galing po sa kanya. So, courtesy po sa video na ito, galing po to sa kanya. So, bigyan lang natin ng konting reaction. So, ito nga po pala ay si Boy Bakal. Panoorin natin. Parating na laban itong tatlong ito mga tol at abangan natin. Sa ngayon, hindi pa ina-announce kung sino ang babaklasin nila, kung sino ang papagapangin. Marami ang nagsasabi na puro gapang boys daw ang MP ngayon. Pero tignan kasi natin mga tol kung kanino sila gumapang. Vincent Astrolabio nakalaban ng isang pound for pound na si Nakatani. Marlon Tapales nakalaban ng isang number 2 pound for pound na si Naoya Inoue. Gumapang man ang ating mga pambato pero laban ito sa mga pound for pound fighter. Ang mahirap kapag gumapang ka sa isang tune-up na laban. May kasabihan nga yung mga boxing fans, okay lang gumapang basta laban sa pound for pound at malaki ang bayad. Natural na lang kasi yung, di ba? Masyado pong halata si Boy Bakal na kung mag-vlog. Masyado po siyang halata. Una, binalita niya po kung ano yung doon po sa video na yon, binalita niya muna na may tatlo po na laban na paparating doon sa MP na fighter. So, sabi niya na mas mabuti na daw gumapang sa mga fighters na pound for pound kaysa naman gumapang sa tune up. So hindi naman niya binanggit pero alam natin na yung pagkasabi niya na tune up fight. So para na yun kay Casimero, 'di ba? So yun kasi yung binabalita nila na tune up fight daw yung laban palagi ni Casimero. So mas mabuti na daw gumapang sa dekalibreng kalaban kaysa naman gumapang sa tune-up fight lang. So, bakit mo kinalimutan si Jerwin Ancahas, si Sultan? Bakit mo kinalimutan na gumapang din sila, 'di ba? Meron pang iba, hindi ko lang maalala yung iba, yung mga fighters na hindi naman kilala. Doon, bakit hindi mo naman sinali ang pangalan nila? Na buygapang din naman sila. Basta maraming buygapang sa MP. So, ito din ang tanong. Mas mabuti nga bang gumapang na lang sa pound for pound na fighter? Or dapat manalo talaga? 'Di ba? Dapat ito yung mindset. Mas mabuting manalo. Gumapang nga pero sa round 1 lang naman. Gumapang nga sa round 3 si Dasmariñas. 'Di ba? Wala. Para kayong crab mentality nyo, pang crab mentality ika nga nila. So, yun lang. Kayo mga nanonood, anong sa palagay nyo? Bias ba ang pagkabalita nila? Bias ba sila sa ating pambato na si Janrel Casimero or sadyang haters lang talaga sila? O kumbaga racist lang sila sa mga Bisaya? Kasi halos lahat ng mga nadidinig ko puro kasi mga Tagalog mga Tagalog vloggers. So palagay ko
yan yung naririnig kong mga haters ni Alas, yung mga nagda-down kay Cuadro Alas. Ito namang pangalawa na vlogger, Pinoy boxing vlogger na masyado din naman bias sa mga balita niya patungkol sa boxing, lalo na kay Casimero. Hindi niya kayang paboran si Janel Casimero. So panoorin natin ito. Alright mga amigos, kung inyo nga pong mapapansin medyo napapadalas ang pagbabalita natin ng panggugulo ng IBF sa mga undisputed champion. Ang latest sa binabalak tanggalan ng IBF belt ay si Artur Beterbiev na inuutusan ng IBF na dumepensa laban sa boksingerong minagic lang ang rankings para maging mandatory. Bago pa man si Artur Beterbiev, ilang mga fighters na ang hinubaran ng IBF belt, kabilang sina Canelo Alvarez, Terence Crawford at Alexander Usyk. Pero ngayong araw nga po, heto ang latest, bagamat hindi pa undisputed champion, unified champion pa lamang sa junior bantamweight division si Fernando Puma Martinez, ang boksingerong tumalo ng 2 beses sa ating kababayan na si Jerwin Nangkajas. Ayon sa latest report, natanggalan na nga daw po ng IBF title si Puma Martinez. Although hindi po siya hinubaran mismo ng IBF, kusa niya itong tinanggal, pero doon na rin po kasi papunta yon kapag hindi ka sumunod sa ipinag-uutos ng IBF, pwersahan kanilang huhubaran ng titulo. Alright. Oo, di ba? Alright din. So, halata nyo ba? Halata nyo ba mga amigos? Ha? Halata nyo ba na kung paano siya magbalita? So, di ba? Ba't hindi niya magawa sabihin sa mga mandatory ni Naoya Inoue na magic lang ang mga mandatory ni Naoya? Gaya ngayon kay Wonderboy. Hindi ba magic yung kay Wonderboy? WBO number 2. So, sabihin nyo na na deserve, di ba? Hindi ba magic? Hindi ba magic lang yung pagka Wonderboy? Di ba? Halata naman, di ba? Bigla nga siyang nag-number 2 nung matalo niya yung rank 400 na si Buwatchuk. Magic ba or hindi? So ngayon, ikaw, malakas kang magpuna sa mga mandatory sa ibang division, pero pagdating kay Inoue, pilit mong ina-up si Inoue. Pero kami dito, kami mga solid fans ng Casimero Inoue. Hindi lang kay Casimero pero Casimero Inoue. Solid fans kami na matuloy ang laban yan. So, hindi nga ba magic yung kay Inoue ng mga mandatory niya? Alam mo, napaghahalata namin na yung mga mandatory ni Naoya Inoue, palaging may mahihinang suntok. May mahihinang kamao, yung walang pang knockout, one punch knockout. Si Nery, hindi yan hindi yan one punch knockout artist, kundi volume puncher si Nery. Mas madami lang siyang ibinabato kaya nagugrogi yung kalaban at palaging nauuwi sa knockout. So yun, Inoue, dapat kumalaban ka ng merong lift hook na kagaya ni General Casimero. So yan lang po. So bago po ito magtapos, sana naman ay magkomento kayo kung ano yung saloobin at paki-hit po ng share, like, and subscribe. Salamat.